At mga kanyusik, isang araw bago po ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong May 18, nagsama-sama po ang civil society group sa EDSA Shrine para patuloy na ipanawagan ang kapayapaan at pananagutan kasunod po ng pangyayaring tensyon sa Senado. Sa pinangunahan po ng Tindig Pilipinas ang pagtitipon na sinundan ng banal na misa. So kamustahin natin ano ba ang nangyari sa naging pagtitipon ng mga civil society groups sa EDSA Shrine kahapon. Kasama po natin ng co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Kiko Aquino D. Magandang umaga po, Sir Kiko. Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Sir, kamusta po yung naging pagtitipon ninyo kahapon at paano po ninyo pinaghahandaan yung inaasahan pong pagko-convene mamaya ng Senado? Well, naging maayos naman po yung pagtitipon po. Medyo mainit nga lang pero di naman natin yan maiiwasan dahil sa panahon. Pero again, lubos pong nagpapasalamat po yung Tindig Pilipinas kay Father Jerome Siciliano ng EDSA Shrine at kay Bishop Ted Bacani na siya po yung main celebrant po natin kahapon. Nagkaroon nga din po ng programa Before the Mass kung saan marami pong mga ibang mga grupo na kasama namin ang nagpahayag ng kanilang mga posisyon tungkol sa impeachment pati na rin po tungkol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa na yun din po yung mukhang naging pasimuno ng kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. And then sa mga today po, ine-expect po natin na magko-convene nga po yung impeachment court. Yun naman po yung sinabi ni Senate President Cayetano. Gayunpaman, mahalaga po yung pagpantay dito. So hinihikayat po namin ng lahat ng may lahat ng mga nagpapahalaga dito sa issue na ito, sana tuloy-tuloy po yung pagsubaybay natin sa balita ngayong araw kasi marami pong maaring mangyari ngayong araw dahil sa kasabay po ng pag-convene ng impeachment court. Noong Lunes pa lang, Sir Kiko, noong May 11, talagang intense na ang nangyari sa Senado sa pagpapalit po ng liderato. Pero kasabay rin po nito yung pagboto po ng House of Representatives sa impeachment trial ni BP Sara. Ano po ang tingin ninyo dito, Sir Kiko? Nagkataon ba or planado? Sa tingin ko po, hindi ganun ka-likely na nagkataon lang. At saka si mismong Senate President Soto na rin ang nagsabi na sa kanyang pagsusuri ay talagang konektado yung likod sa Senado dito sa impeachment. At saka ginagalang ko naman yung matagal na experience ni Senator Soto sa kanyang pagsusuri. So nagde-defer na lang po ako sa kanya doon. At nasabi din po ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon na maging ang baluarte po ni BP Sara Duterte ay bumoto in favor sa impeachment trial. Ano po ang posibleng implications nito kay BP Sara? Humihina na ba ang Duterte stronghold places at saka po yung suporta? Well, hindi ko po alam yung sa mga stronghold po, no? Pero nakikita po natin sa mga nakaraang linggo, medyo humihina yung surveys ni VP Sara Duterte para sa isang for a very long time, no? Parang nakita natin na siya yung pinapaboran na senatorial candidate. Presidential candidate for 2028. Pero habang lumalapit po yung mismong araw ng eleksyon at habang tumatagal yung panahon na lumalabas yung iba't ibang mga iskandalo na konektado sa kanya, mukhang humihina yung suporta sa kanya para sa darating na eleksyon. No? So ito parang sa akin indikasyon siya. Hindi ko pa nahihimay kung saan specifically lumalagas yung suporta niya sa Mindanao ba o sa iba't ibang mga rehiyon. Pero mukhang humihina nga yung suporta sa kanya dahil sa iba't ibang mga iskandalong lumalabas. No? So, tingin ko mabuti naman to, nagiging mas informed yung magiging pasyan ng mga tao nitong 2028. Pero gayon pa man, hindi rin dapat pakapante ang sino mang nagbabalat na lumaban kay VP Sara Duterte kasi kahit na lumalabas yung mga impormasyon na ito, dapat naman nire-respeto yung Sir Kiko? Yan, parang naputol si Sir Kiko sa ating Zoom Okay, sige. Balikan natin si Sir Kiko, no? Sa atin pong panayam.
So yan mga kanyusik, ating pong nakakapanayam ngayong umaga na ito, no? Ang co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Kiko Aquino D. At ating pong pinag-uusapan ito nga pong pagko-convene mamaya ng Senado bilang Senate Impeachment Court. At syempre yung mga nangyari po, no, nitong mga nakalipas na linggo, no? Itong nakalipas na linggo mula Lunes noong May 11, kung saan napatalsik nga po, no, sa kanyang pwesto bilang Senate President ito pong si Senator Tito Soto at napalitan bilang Senate President nito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. Okay, mukhang okay na si Sir Kiko. Sir Kiko, good morning. Naputol po tayo. Good morning po ulit. Pasensya na. Yes po, no? Sir Kiko, balikan lang natin, ano? Kasi, di ba, paulit-ulit na inimbitahan si BP Sara ng Kamara para dumalo po doon sa mga pagdinig hinggil po sa impeachment complaint. Sa tingin niyo po ba, kung nag-participate po yung pangalawang Pangulo sa hearing ng komite, posible kayang nagbago ang tugtugin at hindi na nag-proceed ito sa posibleng full trial? Depende po yun sa ebidensya na ihahain ng kampo ni VP Sara Duterte, no? So, para sa kanya, sobrang confident siya sa kanyang pananalita sa media, sa labas ng mga institusyon, na inosente siya at may mga ebidensya siyang hawak na mag-absolve sa kanya. No? So kung meron siya talagang ganun, baka iba yung naging pasya ng Committee on Justice. Pero hindi na rin po natin yan malalaman. Siguro sa Senate na po. Sa Senate na po natin maintindihan kung ano yung totoong panig ni VP Sara Duterte dito sa mga kontrobersyang bumabalot sa kanya. Mm-hmm. And number games po kasi ang impeachment, no, Sir Kiko, at nasa Senado na ngayon ang bola. Ano po sa tingin ninyo ang kakahinatnan ng trial? Tutuloy ba o hindi? Well, definitely sariwa pa rin sa atin yung ginawa ng Senado nung nakaraang taon, no, na talagang dinripple nila yung impeachment, iniwasan nila yung pag-convene ng court para sa isang napakatagal na taon, no. Parang Pebrero inakyat sa kanila, June lang nilang inaksyonan, tapos August ay inarchive na. So medyo takot pa rin po tayo na baka ganun din yung gagawin. Kaya dapat talagang ipanagot si Senate President Alan Peter Cayetano kung hindi niya tutuparin yung sinabi niya na i-convene naman niya agad yung impeachment trial. Kung matutuloy ito o hindi, I think may risk na maulit yung mga nangyari last year, pero gusto ko lang i-emphasize na hindi dapat pinagpapasyahan ng Senado kung itutuloy nila yung impeachment trial o hindi. Yung dapat lang nilang pagpasyahan ay kapag nahain na ang lahat ng ebidensya ay kung guilty o innocent o kung dapat pa convict o ma-acquit si VP Sara Duterte. No? So yung mismong pag-hold ng trial, wala silang choice daan. Dapat siya matuloy, pero nakalulungkot po na kahit na malinaw yung nakasulat sa konstitusyon ay kailangan pa rin silang kalampagin para gawin nila yung trabaho nila. Sa ngayon po, Sir Kiko, naharap po tayo, no, sa krisis, sa langis, di lamang yung Pilipinas kundi maging ang buong mundo. Kaya may pumupuna sa timing ng impeachment na gagawin ngayon. Pero ano po ang mensahe ninyo na inyo pong gustong iparating sa publiko ukol po sa significance na maisalang po ang impeachment sa pagdinig? Well, lahat po naman po tayo ay sumasang-ayon ay sana hindi ngayon nangyari yung impeachment, no? Para sa grupo naming pro-impeachment, early 2025 pa to dapat nangyari. Wala pang oil crisis noon, wala pang iba't ibang mga issue noon, no? So dapat tinapos na natin to, either na-acquit o na-convict si VP Sara Duterte at makapag-move on na nga tayo. Nakapag-move on na nga tayo dapat sa iba't ibang mga issue tungkol sa flood control, tungkol sa presyo ng langis at iba't ibang mga bilihin. Pero dahil nga sa pagmamaniobra ng kampo ni VP Sara Duterte, talagang na-delay yung issue hanggat parang naabutan tayo ng iba't ibang mga krisis, no? Para sa akin, hindi lang basta-basta dapat ignore ang isang issue kung merong iba pang issue na lumalabas, no? So mahalaga yung impeachment, mahalaga yung pananagutan. Kailangan natin itong tapusin para maharap natin yung iba't ibang mga issue. Tsaka hindi rin natin maiwasan sa isang demokrasya
na sabay-sabay talaga lumalabas yung mga issue. Kaya dapat ginagawa natin ang lahat para ma-resolbahan yung mga issue ito sa lalong madaling panahon. So yun yung panawagan natin since 2025, yun pa rin yung panawagan natin ngayon. Sa Senado, magbigay sana sila ng malinaw na hatol kung guilty or innocent si VP Sara Duterte para makapag-move on tayong lahat at makapag-focus din tayo sa ibang mga issue sa ibang issue ng corruption, sa ibang issue ng ekonomiya at iba pa. Sir Kiko, first time din po nating marinig yung elevated alert status sa Senado at saka yung protective custody noong nakaraang linggo. Ano pong tingin nyo dito? Hindi kaya parang foreshadowing ito ng mga nangyayari? Ayokong isipin na foreshadowing siya kasi talagang nakakalungkot yung mga nangyari sa Yes. Senado nung Miyerkules in particular, no? So yung rigo dun sa liderato, hindi ako sang-ayon doon, pero parte po yan ng politika. Lahat naman ng mga senador dyan siguro may ambisyon na maging Senate President, no? So inaksyonan ni Senate President Alan Cayetano yung ambisyon niya. Hindi siya ideal, pero parte yun ng politika. Pero yung pagpuputok ng baril sa loob ng Senado, parang sa pagkakaalam ko, first time yun. Medyo bata-bata pa rin po tayo. Baka meron akong nakakaligtaan o hindi naabutan na insidente. Pero parang hindi ko akalain na aabot sa ganung punto yung kalagayan natin sa Senado. And lalong nakapagtataka na mismo, aminado naman ang lahat ng sides, bagamat wala pang kasunduan kung ano talaga yung nangyari. Aminado yung lahat ng sides na Senate Sergeant at Arms yung unang nagpaputok na talagang labag yan sa protocol. Bakit ka mag-warning shot agad-agad? No? So, very, hindi maganda. I tingin ko tamang hakbang yung ginawang pag-suspend sa Senate Sergeant at Arms ng Ombudsman. Hindi ko alam kung bakit pinoprotektahan siya ng Senado kung inaamin naman ng lahat na siya yung unang nagpaputok. Kahit na tama yung ginawa niya, tingin ko mainam yung preventive suspension para maimbestigahan na maayos yung ginagawa niya. Pero ayun po, I think kailangan managot yung lahat ng panig dito sa issue na ito. Maraming kailangan ipaliwanag din yung side ng ehekutibo sa panig ng NBI, although very candid naman si Director Matibag sa kanyang mga interviews, pero sana maipaliwanag din ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno katulad ng DILG bakit nagkaroon ng ganitong insidente, bakit ganito yung naging labas ng pag-aresto kay Senator De La Rosa, pero hindi rin lusot yung Senado. In fact, sila yung mas unang dapat managot kung bakit kung bakit sobrang violent yung naging tugon nila dito sa pag-aresto kay Senator Bato. Talagang hindi okay yung nangyari nung Miyerkules at dapat managot yung mga nandyan. No? I will say na parang sa ibang mga bansa at parang ako nakakalungkot na itong issue ng impeachment yung nagpapapansin sa atin sa iba't ibang mga bansa. No? Nung unang nagbanta ng karahasan si VP Sara Duterte, talagang yun yung lumabas yan sa headlines ng mga ibang bansa, hindi lang Pilipino yung nakapansin nun. Ngayong nagka-shootout sa Senado, ganun ulit. Pinapansin tayo ng buong mundo. No? Nakakalungkot na itong mga kaganapan yung nagpapapansin sa Pilipinas sa buong mundo. At kapag may ganung kahihiyan, tingin ko akma na may managot kundi man sa pamamagitan ng formal na kaso, akma din po na may mag-resign kung ito po ay yung Senate Sergeant at Arms, kung ito yung bagong liderato ng Senado na si Senate President Cayetano. Sana i-consider niya yun kasi sobrang nakakahiya yung nangyari noong Miyerkules. At matapos naman, Sir Kiko, yung 6 na buwan na pagtatago, muli po nating nasilayan. Bigla na lang lumitaw sa Senado. Ito pong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano pong tingin or nararamdaman ninyo dito? Worth ba yung muli niyang appearance sa Senado na bukod sa nagkahabulan pa, nailagay din po sa alanganin yung mga tao po sa loob ng Senate premises after nga po nung nangyaring barilan sa pagitan ng OSA at ng NBI? Well, para sa akin, hindi ata ako yung makakasagot nun. I think kasi malinaw naman na lumitaw lang si Senator Bato para suportahan yung bagong Senate majority. No? So, ang Senate majority yung makapagsabi kung worth it yung kanilang paghikayat kay Senator Bato na sumipot nitong linggo. No? So, para sa akin,
hindi yung nangyari sa Monday ay hindi na nga maganda dahil yung bagong mayorya, sila yung mga nag-delay ng impeachment, sila yung sangkot sa flood control scam, sila yung sangkot sa mga crimes against humanity. Talagang mababa yung kumpiyansa ko sa mayoryang yon, no? So for me malinaw na hindi worth it yung pagsipot ni Bato, at saka dahil sa magulong pag-execute ng sa pag-aresto sa kanya sa part naman ng Marcos Jr. administration, hindi pa siya mapapanagot dahil sa crimes against humanity sa kasalukuyang panahon, no? So ako malinaw na hindi worth it yun, pero ewan ko kung para sa Senate majority, worth it ba yung ambisyon nilang maging Senate President? Worth it ba yung kanilang pagprotekta kay VP Sara Duterte at kay Bato de la Rosa na nagkaroon ng ganitong kahihiyan sa ating Senado at sa ating buong bansa? Maingay din, Sir Kiko, sa social media, no? Yung mga akusasyon na parang stage yung nangyaring barilan. Tingin niyo po ba may basihan ito? Ayoko pong mag-speculate ngayon sa ng ganong kaagad. Although narinig ko po yung panig ni Senator Sonny Trillanes na yun yung analysis niya sa mga issue ng security, ay nagde-defer po ako kay Senator Trillanes, mas maalam naman siya sa akin. Gayon pa man, staged o hindi, para sa akin ang malinaw ay or ang consistent sa lahat ng mga naratibo ay unang nagpaputok yung Senate Sergeant at Arms. And hindi ko maintindihan kung bakit siya yung unang nagpaputok, no? Bakit nagkakaroon ng warning shots sa Senado? Yung warning shots parang pang West Philippine Sea yan, at kung West Philippine Sea man yan, parang water cannon ang pinaka malalang mangyayari, no? So parang bakit may barilan sa hindi sa pagitan ng dalawang nag-aaway, pero sa loob mismo ng Senado natin, sa loob mismo ng bansa natin, no? So I think habang pinapaliwanag yan, and posibleng hindi stage, pero baka may ibang kwento, pero habang pinapaliwanag yan, tingin ko akma na matuloy yung preventive suspension kay sa Senate Sergeant at Arms. Tsaka sa tingin ko dapat talaga mahiya yung bagong Senate leadership kung ano yung gagawin nila sa hiyang yun. Bagamat siguro sanay po tayo sa Pilipinas na makakapal yung mukha ng mga politiko natin. Sa ibang mga bansa, kapag may ganitong kahihiyan, ay talagang resignations yung nakikita po natin. Sa usapin naman na Sir Kiko, nung pagkakaloob ng protective custody kay Senator Bato, ano pong nakikita ninyo dito? Clearly establishing na ba ito ng posibleng liability or accountability, or nakakomit ba ng abuse of authority ang Senado? So, ito siguro sa dami ng mga nangyari nung nakaraang linggo, hindi ko pa naaaral yung mga legal na implications ng naging hakbang ng Senado, no? Maraming nagsasabi na wala naman sa rules o sa kasaysayan ng Senado yung pagbibigay ng protective custody sa isang pugante, essentially, no? So mukhang parang saan nanggaling yung kapangyarihang to? Gawa-gawa lang ba ito ng bagong mayorya? And then kung dapat bang managot yung Senado again, hindi ko alam kung ano yung technicalidad dito sa pagkaso. Mukhang malinaw na nagkaroon ng obstruction of justice dahil yung warrant na sinaserve ng NBI, warrant yan ng ICC na para sa akin, parte yan ng soberanya ng Pilipinas dahil kusa tayong sumali sa ICC noong 2011 kung di ako nagkakamali, no? At saka kahit na umalis tayo noong 2019, dapat noong 2018, dapat nananagot pa rin yung mga tao dito para sa crimes against humanity, para sa buong kasaysayan ng Pilipinas, para sa akin, pero malinaw dapat managot pa rin yung mga tao dito for the period na nandun tayo sa ICC, na yun yung 2011 to 2018. So tingin ko lehitimo yung warrant. Kung bakit hindi nag-cooperate yung Senado ay tingin ko very weak yung pagpapaliwanag nila. So para sa akin, malinaw na nagkaroon ng obstruction of justice. Ang tanong na lang ay paano po kakasuhan yung mga o sino po mismo yung kakasuhan pagdating sa obstruction of justice? Yung Senate President ba? Yung buong Senate majority? Dahil parang collective decision ng majority yung ginawa nilang pagkakadal kay Senator Bato?
may ibang tao ba? Hindi ko alam yung technicalidad doon. Pero tingin ko malinaw na nagkaroon ng obstruction. Mhm. Matapos naman po yung nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, in the wee hours of the night, nakaalis po si Senador Bato sa premises po ng upper chamber. Tingin niyo po ba, Sir Kiko, ano to? Planado kaya ito? Again, hindi ko maiwasan na isipin na konektado yung dalawa. Dahil, ayun, parang nagkaroon ng barilan habang nandun si Senator Bato. Wala namang rason kung bakit kinailangan magkaroon ng barilan kasi wala namang sumusugod doon. And then a few hours later, biglang nawala na lang si Senator Bato, no? So, I think on the one hand, I think dapat I think dapat managot yung Senado sa kanilang pagkadal kay Senator Bato. Pero sa kabilang banda, kailangan ding managot yung mga yung Marcos Jr. administration, yung DILG ni Sec. John Vic Remulla, yung NBI, kung bakit palusot si Senator Bato. So, I think marami nang nakaisip nung nangyari yung putukan na konektado ito sa pag-aresto ni Senator Bato. Pero 2:30 a.m., kung di ako nagkakamali, ay 2:30 a.m. pa lang siya naka-exit ng premises ng Senado. So kung gets na ng mga tao na konektado yung barilan sa pag-arrest kay Senator Bato, bakit hindi naging mas mahigpit yung pagbantay ng DILG ng NBI dito sa ating Senado? So tingin ko, palpak din po yung pag-serve ng warrant kay Senator Bato. Yes. May ngayon na Sir Kiko, no, may kinakahirap na ICC trial itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. May looming impeachment trial naman para kay VP Sara Duterte at large naman ngayon ito pong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano sa tingin ninyo, nagkataon lamang po ba ito na sabay-sabay nangyayari o mayroong mas mabigat na kahulugan? Para bang day of reckoning? Ano po ang inyong masasabi, Sir Kiko? Siguro may combination po yan, no? So parang yung ICC naman yung nagpapasya kung kailan nila sineserve yung warrants nila, no? So tingin ko wala tayong control dyan dito sa Pilipinas, no? The same way na yung mga korte dito, nasa kanila kung iseserve nila, kung kailan nila iseserve o mag-file ng isang warrant para sa isang tao, no? So that's a normal aspect of justice na medyo hindi kayang pakialamanan ng mga political forces, no? Yung impeachment daw ni VP Sara Duterte, malinaw na political yan at sadyang political yan. Yun yung nakasulat sa ating constitution, binigay sa Kongreso na isang political na institution yung tungkulin na maghain ng impeachment at duminig ng impeachment, no? So in terms of the timing, may combination po ng nagkataon lang sa parte ng ICC, may combination ng siguro nasa House yung decision nila sa timing kung nasa House din yung decision nila ng timing kung kailan iaakyat yung impeachment. Although sa pagsubaybay ko sa ginawa ng House, parang medyo hindi rin nila pinagpasyahan masyado yung timing kasi may mga naghain ng impeachment, inaksyonan nila agad, nagkaroon ng hearings base sa mga nakasulat sa impeachment complaints na yun, at nung natapos ng hearing, inakyat nila sa plenary. So medyo malinaw na parang inaksyonan lang nila yung hinain ng mga mamamayan na nag-file ng impeachment. So in terms of timing, tingin ko may pagka-coincidence siya. Pero para sa akin, ang mahalaga, kung reckoning man to, dapat may kahihinatnan yung mga ginagawa natin. So nung panahon ni President Rodrigo Duterte, libo-libo yung pinatay. Malinaw na sangkot doon si Senator Bato dahil siya yung kung di ako nagkakamali, siya yung unang PNP chief ni President Duterte at siya rin may parte din siya sa mga patayan na nangyari sa Davao. So kung talagang pinaninindigan nila na tama yung war on drugs, tama yung mga ginawa nila habang sila ay nanunungkulan na nagdudot sa pagkamatay ng napakaraming Pilipino, ay ipaliwanag nila yan sa tamang lugar, at yung lugar na yan ay yung ICC. No? So nandyan yan para kay Rodrigo Duterte, nandyan yan para kay Senator Bato, nandyan din yan sa ibang mga accused co-perpetrators tulad ni na Oscar Albayalde, Senator Bongo, Vitiliano Aguirre, etc. So kung talagang pinaninindigan nila na tama yung ginawa nila, dapat ipagtanggol nila yung kanilang mga sarili sa ICC.
Para kay Senators, para kay VP Sara Duterte naman, ganun din, may kahihinatnan yung mga ginagawa niya. No? So yung pagsusulat ng Mary Grace Piatos sa mga government documents na para bang pinagtitripan niya yung taong bayang Pilipino, yung pagbaba niya ng pagbanta sa buhay ng mahahalagang opisyal, may kahihinatnan din yan. No? So kailangan niyang humarap sa impeachment court to explain her side at kung inosente man siya o hindi. Kung inosente siya, yun yung malalaman, yun yung may kapangyarihan naman na magbigay ng ganyang hatol yung impeachment court. Kung guilty din naman siya, ibig sabihin, napanagot natin yung korupsyon, yung karahasan at sa tingin ko mahalaga din po yun. Sa dami po ng issue na nangyayari po sa ating bansa, Sir Kiko, no, parang mas nagiging vocal po yung mga Pilipino, particularly yung mga kabataan, hinggil po sa mga kinakaharap na mga usapin. Nakikita ba ninyong mas nagiging aktibo po sa national affairs yung mga kabataan at ano po yung kanilang magagawa para makapag-contribute sa pagtuntun po natin or pag-upot natin sa katarungan? Well, definitely po. Sa lahat ng mga civil society events na kung saan nakikilahok ako, talagang kabataan yung namumuno. No? Kahit nung linggo, kahapon, no? Mga youth groups yung nauna sa akin para mag-set up ng mga bagay-bagay para sa programa namin sa lahat ng EDSA Shrine. So malinaw na aktibong-aktibo yung kabataan. Ano yung magiging payo ko? Siguro, bagamat mahalaga at saka hinihikayat ko rin ng lahat na makilahok sa mga iba't ibang mga kilos protesta sa social movements, gamitin pa rin yung boses para ihayag yung kanilang mga saloobin. Siguro para sa akin ang pinakamahalaga pa rin ay yung pagboto. So sa mga darating na eleksyon, ang payo ko sa kabataan, ang payo ko sa lahat ng mga Pilipino ay kung hindi tayo natutuwa sa nakikita natin sa ating politika, kung sa national man o sa local, kung hindi natin kinatutuwaan yung ating mga representante na sa kapangyarihan natin na tanggalin sila sa pamamagitan ng hindi pagboto sa mga politiko na tiwalim, mga politiko na kulang, mga politiko na hindi tayo satisfied sa naging performance sila. So, huwag natin kalimutan na parati tayong may ganong option na kung gusto nating talikuran yung ganitong gulo na nangyayari hindi lang sa Kongreso pero pati na rin sa administration ni Marcos Jr., pati na rin sa Office of the Vice President ni Sara Duterte. Kung gusto nating talikuran ang lahat na yan, ang panahon kung pwede tayong magpasya na may katapusan yung ganitong kwento ay yung mismong eleksyon. Maraming salamat po, Sir Kiko, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Bago namin po kayo bitawan, baka may pahabol pa po kayong mensahe para po sa ating mga kababayan, lalo na ngayong naharap po tayo sa usapin ng impeachment at yung gulo po na nangyayari sa Senado. Well, I think kailangan tuloy-tuloy po yung pagsusubaybay natin, lalo na sa araw na nitong Lunes. Marami pong maaring mangyari. No? So, inaasahan po natin na tatalakayin yung impeachment complaint agad-agad base sa mga sinabi ni Senate President Cayetano. Kahit na medyo hindi okay yung track record niya, kailangan nating kalampagin yung Senado para matupad yung sinabi ng ating Senate President. So, magsubaybay po tayo dun sa mga mangyayari sa Senate and be ready to act kung ano man yung magiging pangyayari ngayong araw. Yung Tindig Pilipinas, at least po, kung sinusundan niyo po kami, ay meron kaming ipuput out within the day kung ano yung magiging reaction po natin base sa mangyayari ngayong araw. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta kung sakali man sa mga advokasya ng Tindig. Maraming salamat po, Sir Kiko, sa pag-ibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po ng Lunes. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Maraming salamat po. Yan po mga kanyusik, nakapanayan po natin ng co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Kiko Aquino D.